proud ako na i-present si Sergeant Jomar Malaga from Tabuk, Kalinga. Isang proud Special Forces medic. Pero matindi-tindi yung mga kwento niya. Pang James Bond yung una niyang episode. And yung pangalawa niya, yun, yung pang combat medic. Mar, it's an honor, brother. Buga. So, good morning sa lahat o good afternoon man sa lahat na nanonood. Ako si Sergeant Jomar Malaga, member of the 8th Special Forces Company, 3rd Special Forces Battalion. So, sabi nga nila, mahirap yung magiging SF unit o magiging SF operator. Kasi ang SF, pagiging SF, marami kang daanan ng specialized. So ako as member sa Special Forces, napili ko yung combat medics, no? Yung tinatawag nilang combat medics. So ang SF, hindi basta-bastang unit. Kumbaga, ang isang SF kasi nagpaplano, no? Ginagamit yung isip bago ginagawa yung mission. So kami sa 8 SFC, nagamit namin yung pagka-SF namin during sa test mission ng kampanya namin doon sa Bicol Region. Kumbaga, bago kami pumasok doon sa area, pinagplanuhan namin yung ginagawa namin o yung mga unit na i-confront namin. So andyan sa Bicol Region yung Bicol Region Party Committee, kumbaga na grupo ng NPA. So at that time, sa panahon 2014, may report na may grupo, more or less 30 CTG na andun sa area ng Sitio Batang, Barangay Sablayan ng Sorsogon. So maraming plano na ginawa namin bago kami pumasok. Una, pinagplanuhan namin kung paano namin pasukin yung area na hindi man natin sabihin na gubat siya, kumbaga, kasi dadaan kami ng dagat yan eh. Ang ginawa namin na pinasakay kami ng barko ng Navy, and also para hindi kami makompromise doon sa pagdaong ng sakyan namin. So may mga kasamaan kami ng mga scuba na ginamit nila yung skill ng pagiging scuba para maklear yung saan dadaong yung sinakyan namin na rubber boat. So, sa umaga, madilim pa ng madaling araw, na-clear na ng kasama namin ng mga scuba yung daungan ng sinakyan naming rubber boat. So, pagpasok ng mga kasama namin, so doon na, dahan-dahan na yung tropa namin, lahat kami na pumasok, umakyat doon sa maliit na bundok. Kasi ang info kasi is may magiging activity yung NPA na plenum na kumbaga. So as a Special Forces, nakita namin na hindi talaga kami na-compromise doon sa lakad namin, na hanggang napasok namin yung pinaka-high ground doon sa daanan namin. So, mga 6:45, doon na. Nagkaroon na ng firefight sa area kung saan yung target objective namin. So, doon namin nakita kung paano mag-react yung isang Special Forces. Ako, isang gunner at that time. So, makita mo yung kasamahan mo na walang takot. Kumbaga, yung skill ng isang Special Forces, halos, kumbaga nakita mo yung alam nila kung ano yung gagawin. Kumbaga, lahat, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo kung ano yung papel mo as Special Forces. So, sa lahat na kasama namin na kuha namin yung area hanggang kuha namin na mahirap pasukin yung area kasi yung kalaban is
volume fire sa dami naman nila, pero hindi nagpatinag yung SF. Kumbaga, pasok pa rin. Na kasi, kung nakikita mo kasi yung kasamahan mo na agresibo, nakikita mo yung skill niya na ginagawa niya, so ikaw din na isang special forces, na kumbaga, kampante ka na lahat kayo is nagtutulungan doon sa mission. So, yung sa encounter, hanggang naakyat namin, nakakuha namin yung area ng kalaban, hanggang napaatras sila, doon namin na corner. Yung during sa fight, medyo matagal-tagal din. So, yung iba is may mga dumaan sa kabilang yung pababa na pero yung iba is dito sa kabila din na area. So, na-corner namin yung dumaan sa bandang kanan. So, at that time, yung command ng team leader namin, so, yun nga, kumbaga, pasukin yung area. So, hanggang naiwan yung isang wounded, may na-wounded na isa, naiwan. So, tapos, continuous yung tulungan ng isang SF operator doon sa area na hanggang ma-clear yung area kung saan yung kalaban tumakbo. So, doon sa tinakbuhan ng kalaban, yung sinasabi natin na sa dagat kasi meron yung area ng Bakawan, no? Makita natin na mahirap kasi yung tubig hindi parehas sa lupa na pwede kang tumakbo ng mabilis, pwede ka rin magtago kung saan-saan. Pero sa skilled natin as special forces, hindi ka matakot. Kumbaga, hindi ka matatakot kung ano yung magiging mangyari kasi you are trained as special forces. So, yun, as a gunner, yun nga, command nila na yung mga gunner i-front para at least yung kalaban is matakot. Kumbaga, magiging kuan yung kalaban na maglabas doon sa Bakawan. So, ang yung ginawa namin, kami na mga gunner, so yun, volume fire hanggang sa medyo matagal-tagal volume fire bago namin mapasok yung kung saan yung area kung saan nagtago si Commander Suling doon sa area. So, yun nga, mahirap yung area kasi yung tubig hanggang leeg na lang. So, hindi mo sabihin na magtago ka kasi hanggang leeg na yung tubig eh. Makita mo yung tropa mo na aggressive sila kung ano yung skill na, ano yung papel mo as SF operator. Kumbaga nakikita mo, ginagawa nila yung papel nila. So, ikaw din as SF operator, ginagawa mo rin yung papel mo. Kumbaga, yung pagtutulungan kasi as SF operator, mabilis na makuha mo kung ano yung pag-clear no sa objective, kung ano yung target mo, mabilis nyo makuha. So, hanggang mga 5 minutes nangyari na yung pag-assault namin doon sa Bakawan, doon na lumabas si Commander Suling. Yun yung isang secretary ng larangan ng 7 ng Bicol Region Party Committee sa Bicol Region. So, si Kasuling doon nga nakuha namin tinaas na yung baril. So, sa atin sa SF kasi, hindi man sabihin nila na puro lang patayan yung gagawin natin. Kumbaga, ginagawa din natin na mabigyan natin ng pagkakataon yung tao na mabuhay. Okay? So, hindi lang si Kasuling yung nakuha namin. Nakuha din namin yung isang secretary, si Aka Ino, secretary din ng Bicol Region Party Committee, tapos 2 member ng Bicol Region Party Committee na regular na NPA din. So, a successful operation sa SF, na-captured namin ang apat na regular NPA and also captured firearms na 3. 2 M16 and isang 45, caliber 45 at saka isang hand grenade, no? Tapos mga explosive device or yung laptop, may mga kagamitan sila, mga cellphone. So,
doon ko na feel na yung pagiging SF mahirap, no? Mahirap kasi yung pagiging SF ng kasamaan mo, yung pagiging pagtutulungan, hindi mo makuha na natatakot ka kung ano yung mission. Na kumbaga nagiging aggressive ka kasi aggressive yung kasama mo na eksakto no kung ano yung papel nila ginagawa nila doon sa mission na ibibigay o ano yung mission na gagawin. So sa akin bilang isang SF sa nangyari ng encounter sa Bicol region, nakita ko kung gaano ka-specialize yung mga special forces. Kasi doon sa time na may na-wounded din, may kasama ko na medics. Kumbaga, mahirap na yung yung pagiging medics din ng kasama ko kasi hindi lahat ng sundalo nabigyan ng specialized. Hindi lahat ng sundalo is alam kung paano gampanan yung pagka-medics. No? So may mga kasamaan din kami na medics na yun, ginamot yung isang wounded na NPA. So hanggang nadala namin sa pull-out namin, nadala namin sa hospital para at least makuha ng unang lunas sa kanyang pagka-wounded sa encounter. Mar, ang ganda kasi nung kwento mo dahil diyan sa encounter nyo nagamit yung mga specializations ng ng special forces. Pwede mo bang ikaw kasi highly qualified ka na medic, combat medic. Dito sa kwento mo kasi ikaw yung una kong NCO ng special forces na ma-interview na gusto ko sanang malaman yung training ng special forces, paano kayo nag-specialize, ano yung mga specialization, para din sa mga matuturin yung ating publiko. Actually, ano yung special forces? Pwede mong simulan yes, sir. Mula patabok, kwento mo. Paano bali, as pagiging SF, no? Yung sinasabi nila, elite unit, yung special forces. So, as special forces, marami tayong mga specialized na kailangan na daanan, no? Kung ako as mismo sa akin, ang kinuha ko na specialized is medics. Meron din tayong tinatawag na weapon specialist. Kumbaga, meron din yung COME specialist, OI, yung sinasabi nila. So, marami. No, sa akin, as SF operator, ang kinuha ko na specialized is medics specialist yung kinuha ko. Kasi ang pagiging medics, maraming dapat mong gamitin yan pagka medics ka, no? Sa atin as isang medics is nagamit ko sa isang operation. Kung may mga ma-wounded na ganyan na hindi lang sa NPA, sa mga kasamahan. So, nagagamit mo yung as a medics ka. Kumbaga, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan na magtawag ka ng ibang tao para sila yung magawa. As a medics, ginagampanan mo kasi you are trained as special forces, as medics, combat medics. So, sa akin, nagampanan ko yung pagka-medics ko during encounter sa Bayugan City. Sa Bayugan City year 2018, during sa operation namin doon na nangyari sa Bayugan City, habang naglalakad kami. So, na-encounter pa muna kami pababa. So, biglang kasalubong na-encounter yan. So, sa awa ng Diyos, walang natamaan sa amin. So, yung kalaban, naiwan yung ibang gamit na yung mga magasin. Laglag yung mga magasin nila sa sobrang takot kasi yung makita mo kasi yung SF is, kumbaga, pag unang pumutok yung SF, hindi mo na makita ng matras yan. Pag pumutok yung SF agad yan, pag unang pumutok yung SF, i-assault na agad yan. Kumbaga, hindi mo makita na, ikaw din, as SF operator, makita mo doon sa kasamahan mo na aggressive talaga na, train talaga na as SF. So, mga 5 or 6 minutes that time.
So habang continuous yung lakad namin sa isang ridge line, so na-encounter na naman kami. Encounter the time. So yun nga, hindi natin maiwasan na may mga kasama natin na matamaan. So as a medics, no, dalawa kami na medics. Ako ang assistant medics, tapos may senior ako na medics din. So yun, at that time, yung senior ko pa talaga na medics yung natamaan. So walang ibang maiwan na medics, na ako lang talaga yung pwede maka-apply as combat medics. So that time mahirap kasi dalawa yung wounded, may mga tama. So sa akin, hindi na ako nag-isip kung ano yung, hindi na ako nagtanong kung ano yung gagawin ko. As a combat medics, alam ko na kung ano yung gagawin ko doon sa dalawa. Na-wounded sila. So, nurse aid ko yung dalawa. Yun nga, kailangan natin mag-IV insertion during that time kasi yun nga, yung mga dugo, medyo mababawasan na. So, tayo kasi na SF is always ready, no? Bago tayo maglakad, kompleto yung mga gamit natin na dadalhin. Even though na walang encounter na mangyari, always lahat yan. Basta maglakad, may gamit yan lahat. Kung anong specialization mo, kung ano yung papel mo doon sa isang team. Kung example, ako medics, ako kompleto yan. May dala talaga ako na lahat kung ano yung kailangan during may ganyan na nangyari. So, at that time, nagawa ko yung pagiging medics ko. No? So, in-IV insertion, tinurniki, lahat-lahat kung ano yung wounded. No? Kasi ikaw na medics, hindi mo na kailangan itanong yung kasamahan mo doon. Hindi mo kailangan na ano yung gagawin ko dito. So, na-focus yung kasama mo doon sa pagiging security or makipagputukan mo sa kalaban. So, ikaw din, hindi mo na isipin makipagputukan ka doon. Ang unang-una mong isipin as combat medics, una mong i-save yung dalawang kasama mo na wounded. So, ginawa ko yun as combat medics. So, na-save ko yung dalawang kasama namin, na-IV insertion, lahat, na tourniquet, hanggang na-retrieval namin, nadala namin kung saan ipinul out namin. Yun nga, gabi na. Pero mahirap, gabi na travel namin yung dalawang kasama namin, buhat-buhat namin. Kasi inuurasan ko yung time na, kasi yung isa kasi may tama sa kamay, so need rin niya na mag-release ka ng tourniquet. Kasi yun yung turo sa amin. So, ginawa ko yun. Sa awa ng Diyos, hanggang nasalubong kami ng kasama namin na reinforce sa amin para makuha yung wounded, hanggang nadala sa ospital sa awa ng Diyos. Sabi ng doktor, natutuwa sila kasi tinanong pa nila kung sino yung gumawa, sino nag-first aid doon sa dalawang wounded namin. So, kasi yung sabi niya, magaling yung naggawa, nagaling yung gumawa o nag-first aid doon sa wounded ninyo. Kasi hindi siya napabayaan. Kumbaga, andun sa safety na hindi siya ma-contaminated yung mga sugat. So, sabi ng doktor, magaling yung gumawa nito sa pag-asikaso sa mga wounded ninyo. So, yun nga, doon ko na-feel kung gaano ka-importante ang isang pagiging medics ng Special Forces. So, doon, masaya sa pakiramdam mo, masaya ako na ganun, nakita ko, nakatulong ako, na walang nangyari, na hindi namatay yung kasama ko. Kumbaga, na-survive sila, na tulungan hanggang nadala sa ospital. Yung skill mo, Mar, na yan, kasi napakahalaga niyan kasi sa atin dahil talagang sakit buhay talaga eh. Yes, sir. Ang galing nga dahil na-recognize ka pa ng doktor na maganda Yes, yung sir. pagkagawa mo. Medyo ano yan eh, para recognize ka ng doktor ang magandang pagka-medic mo, speaks sa yung highly skilled ka talaga ba? Yes. Na ano? Yung ganyan na skill mo, nagagamit mo rin ba ngayon? Pwede bang ikwento mo itong area Yes, nyo? sir. Gaano kahirap din tong area nyo ngayon at paano mo nagagamit? Yes, sir. Sa pagiging combat medics, hindi lang nagagamit mo din during combat, no? Hindi lang nagagamit during may wounded na kasamahan or mga NPA. So, dito sa area namin sa Agusan del Sur,
nagagamit ko pa sa civilian sector. Oh, actually, yung mga doktor, marami tayong kilala na doktor, ini-invite kami niyan kakandak ng Operation Tuli. Bali, kahit na makuha natin sa Agusan del Sur, hindi lang sa pagmayabang siguro, makita nila kung ano yung pagiging kuan ng special forces sa Agusan del Sur. Kasi sa Operation Tuli, hindi nagpapahuli yung SF. Kasi sayo na SF, train tayo na-train tayo as SF na as combat medics. Alam mo kung paano yung magtuli. Kasi train tayo So lahat yan, halos siguro ang mga dito sa Agusan del Sur, halos mga barangay, napuntahan ko na yan para magtuli ako. So may mga doktor na tinatawagan tayo na nagpapatulong na may mga medics o mga magtuli na mga tropa. So isa tayo dun. Sa pagiging SF natin, ginagampanan din natin na makatulong sa civilian sector. No, as ako, as CMO and CEO ng Special Forces Company, nagagamit ko yung pagiging medics sa civilian sector. Mayroon pa nga, may mga minsan, pumupunta lang sa kampanya. No? Kasi sabi nga nila, sir, kami nagpapasalamat kasi kayo is may skill kayo na ganito, na kasi pag pumupunta kasi kami sa iba na yung mga private mahal na yung babayaran nila, sir. So kami sa SF, hindi namin walang bayad. Kumbaga, yan is pinapakita namin sa mga tao kung ano yung SF. O ano yung skill ng SF, pinapakita namin. So not only in the Agusan del Sur, lahat ng special forces na andito sa Pilipinas, alam natin na ginagawa nila yung ganong trabaho din kung ano yung ginagawa namin na SF na na-assign dito sa Agusan del Sur. Kasi ano yung kaligayahan ng isang special forces operator na ikaw, naging gunner ka na, weapon specialist, bumagbag ka na, nakakuha ka ng top leader sa Bicol. Ibang satisfaction kasi yun, di ba? Yes. Ibang satisfaction din yung isang kwento mo na nagamit mo yung pagka-medic mo na nakasalba ka ng kasama. Yes. Na, yun nga, medyo kung wala na talaga at ikaw makasalba sa kasama mo, utang, hindi na lang utang na loob Utang niya ang buhay niya sa'yo, di ba? Yes, sir. Ano naman yung satisfaction mo ngayon bilang Special Forces operator nandito tayo ngayon sa Surigao, Agusan area na di sinasabi mo nga, pumupunta pa yung mga bata magpatuli dyan sa inyo na meron naman talaga ibang facility para dyan, di ba? Meron, sir. Pero may mga ginagawa kayo na extra or part talaga ng mission nyo bilang Special Forces yung meron, sir. Ganyan. Sa amin, sa Special Forces, sa kwan namin is nakakandak din kami sa amin, sa military, in coordination sa aming batalyon. So, nakakandak din kami ng medical mission mismo, no, with the coordination of the LGU. And also, nagagamit ko din sa kwan yung sa mga bago lang, yung mga wounded na NPA, no? Actually, 4 na NPA ang captured. So, lahat yun wounded din. Ganon. Nahuli nyo? Nahuli yung 4 na NPA na yan. So, lahat sila may tama. Yung isa dito may tama dito. So, lahat sila may tama sa paa. So, yun. Doon ko nakuha na hindi lang sa normal na trabaho mo magamit, hindi lang din sa combat mo lang na magagamit. Kung makita mo, magamit mo din doon sa mga kalaban na na-wounded. So, doon ko rin nakita kung ano yung isang sabi ng yung 2 NPA na captured na, sir, sabi sa akin, malaking tulong sa amin. Kasi ako nagpapasalamat kami kasi kung wala kayo na tumulong sa amin na ganito na sitwasyon namin, bulok na yung paa ko, bulok na yung pangako. Yun yung sabi ng isang NPA na captured namin. So, doon mo nakuha, sir doon mo makita na yung feelings mo ba na as SF na combat medics na nakita mo na, yun pala yung ganun yung feelings mo na parang hindi mo ma-explain yung tingin nila sa iyo as SF
na ganin pala yung SF na kumbaga matulungin yung isang SF na isang medics, nagagampanan yung trabaho niya na akalain mo NPA yun, pero ikaw na sundalo, na ipakita mo pa rin na even though na NPA yan is nagagamit mo, tinutulungan mo pa rin na first aid mo yung mga wounded NPA. Anong feeling ba nun? Kasi may 1 hour lang, nakipagbarilan sa'yo. After 1 hour, na-capture mo, ginagamot mo na, di ba? Paano mo binabalanse, di ba? Kayo kasi sa Special Forces, yung skill nyo talaga, dalawa, kumbaga, birador kayo sa gera, at the same time, may iba kayong skills na wala yung ibang sundalo. Yeah. And isa dyan yung combat medic. And isa dyan yung paano kunin yung loob ng community makipagtulungan. Ikaw bilang CMO Sergeant ngayon, Yes, paano mo binabalanse na ako, warrior talaga ako. Yes, Basic load natin warrior. Yes, Pero paano mo binabalanse yung mga ganun na mga perspektibo? Kuan sir, ang isang SF operator sir, ako as CMO NCO, kumaga kinakuan ko sir yung sabi mo, may doon sa kumbatan, iba yung papel mo pa rin. Kumaga doon sa pagiging CMO NCO mo dito sa area, so kumaga kukunin mo kasi yung simpatiya ng civilian as CMO NCO. Kasi not totally matapos kasi yung insurgency na puro paggigera. No? Makita mo kasi hindi puro gera matapos mo na yung insurgency sa area. Kumbaga gumagawa ka ng paraan kung paano mo rin makuha yung loob, tiwala ng mga tao sa area. So dito ginagampanan ko yan, ginagawa ko yan. So makita natin na yung mga tao dati is takot na makipag-usap sa sundalo, iniiwasan. Pero as SF operator nagagamit natin na ginagawa natin yung paraan na yung mga tao is sila mismo yung lumalapit sa atin. Kumbaga may tiwala na yung tao ngayon. Kumbaga nakita nila na ang sundalo is hindi puro gera yung ginagawa. Kumbaga na-realize nila na ang sundalo is tumutulong, hindi pinapasakitan yung mga sibilyan. Kumbaga kami sa SF, yung ginagawa ko is lahat ng sibilyan pare-parehas yan. Kumbaga kung ano yung mga may tao din, mga suspected na mga supporters sa NPA, hindi ibig sabihin na patayin mo na yan. Hindi. Kumbaga gumagawa ka ng paraan para makuha mo yung loob niya, para babalik na magkaroon ng tiwala, makuha natin na sila is babalik sa government. Ganun yung ginagawa namin. So as ako, as MONCO, marami na rin akong mga kasamahan or mga FR na tinutulungan para maipakita doon sa mga aktibo na NPA na yung mga nag-surrender o yung mga captured is tinutulungan ng government. So kami ginagawa namin, magkaroon sila ng livelihood, ginawa namin sila ng isang association sa special mga FR. So may diyan sa area ng Agusan del Sur, may FR ako diyan, isang association. FR is Former Rebels. Former Rebels. So lahat sila is mga surrenderies yun. Lahat yun na grupo. So ginawa namin yan. So hanggang ngayon sila is nagpapasalamat kasi nagkaroon sila ng livelihood sa grupo, tapos yung iba is may mga individual livelihood din na galing sa ating gobyerno. So doon mo nakita na yung mga tao ng mga supporters sa kabila is doon mo nakuha na sila na yung mismong lumalapit sa Special Forces na ganito yung nangyayari kasi ganito yung ginagawa ng NPA sa amin. So, doon sila mismo na magkwento. Doon namin nakita sa inyo, sir, na ganito pala. At least nakita namin na iba na yung sundalo ngayon at iba yung sundalo ngayon. So, makita nila na ang sundalo is, yung isip kasi nila noong supporters sila sa kabila is yung brainwash ng kabila na ganito yung sundalo, ganyan, patay, ganyan yung kanila. Pero ngayon, makita mo sila mismo yung magsabi na hindi ganyan yung sundalo. Mababait yung mga sundalo na yan, matulungin sa atin. So, doon ko na-feel na pumupunta ka ng area, doon nila, kilala ka, sir. So, doon mo, ma-feel mo ba na sila is, nakuan mo talaga yung tiwala nila sa Special Forces. Kung tanungin mo nga sila is, ano yung unit yan? Special Forces yan, sir.
Yun yung kinakawa nila. So, yung marinig mo yung sabi nila, mabait yung special forces yan, doon mo makita, ma-feel mo ba na hindi lang ikaw yung kinakawa nila, kumbaga hinahangaan, kundi buong special forces yung hinahangaan nila. Galing, Mara. First episode. Thank you, Mar.